Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. I cannot speculate what the judges might say, and then we would see what would be the outcome. But of course, even states that are not parties to the ICC Rome Statute, they can cooperate with the ICC on a voluntary basis. So the question is, I think, might be raised by the defense about the lawfulness of the arrest itself, but that has to be decided by the judges. I cannot speculate on it. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. I cannot speculate what the judges might say, and then we would see what would be the outcome. But of course, even states that are not parties to the ICC Rome Statute, they can cooperate with the ICC on a voluntary basis. So the question is, I think, might be raised by the defense about the lawfulness of the arrest itself, but that has to be decided by the judges. I cannot speculate on it. Dahil si Duterte nakakulong ngayon sa Dahig. Pero ang dahilan kung bakit umalis ang Hungary, kapareho rin ng dahilan kung bakit ang Amerika, ang China at ay Russia ay hindi kasapi. Kasi nga, bagamat ang intensyon ay ang ICC ay parang court of last resort para doon sa mga sitwasyon na maraming karumal-dumal na krimen na walang gumaganang hukuman o walang gobyerno para magbigay katarungan, ang ICC nagpupumilit. Miski gumagana yung mga hukuman gaya ng hukuman ng Pilipinas, ayan, pinilit na kunin si Duterte. Bakit niya sinasabihin na hindi kayang litisin ng hukumang Pilipinas ang 43 murders? Samantalang ang Maguindanao massacre case na isa ko sa private prosecutor, nasentensyahan ang 57 counts of murder. Diba? So malinaw po yan. Masyado ng feel ng ICC ang kanyang jurisdiction, ang tawag dito, overreach. Maski hindi dapat maghimasok dahil meron namang lokal na mga hukuman na po pwede maglitis ng kaso, pinipilit niya ang sarili niya. Bakit? Paano kasi ma-justify ang mga sweldo ng empleyado ng hukuman niya kasama ng mga maestrado at mga prosecutor kung wala silang kaso? In fact, isa yan sa pula ko ngayon sa ICC. Palibasa, wala na aktibong kaso, nag-aantay ng desisyon yung isang kaso at wala na silang masimulang kaso dahil wala naman silang mahuling mga respondents. Hayan, para ma-justify yung kanilang napakalaking budget, linilitis sila si Duterte miski wala namang jurisdiction na. Tama ba yon? Hindi! Ang aking prediction, dahil isang European country bumitiw na, ang susunod na bibitiw, kabubuan ng African Union. At pagkatapos niyan, isa-isa ng mga European countries ang bibitiw. Hanggang ang maiiwan na lang ay yung mga European colonial powers. Nalaos na ngayon. Yung Espanya, ma-overtake na natin no pagdating sa progreso, no? Excuse me, no? Kaya lang naman sila naantala ang ating development dahil yung kanilang pamamaraan ng pamalakad nung sila ay colonial master natin, hindi nila dinevelop yung kalakalan. Ang kalakalan natin limitado sa galleon trade. Hindi sila nagtanim ng mga cash crops. Alam niyo ba kung sino nagtanim ng mga cash crops? Mga Inglaterra pa, mga Ingles pa. Nung sa konting panahon na naging colony nila ang Pilipinas. Kaya yung mga haciendas ng tubuhan sa Iloilo, Negros, mga Ingles pong nagsimula niyan. Ang mga Espanyol, buhay tamad. Kaya tuloy, ang namana natin, siesta, mañana. Galing po Espanya yan. Kaya ngayon talaga, parang third world country ng Espanya. Mas masigla pang ekonomiya natin talaga, bagamat nandyan ang mga bangag na mga namumuno. Kaya anong mensahe? Goodbye ICC. Ang malupit dyan, kinulong pa nila si Presidente Duterte samantalang alam nila na ang isang paa ng hukuman nandun na sa libingan. At habang nagpupumilit kayo na litisin ang gaya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na wala naman talaga kayong jurisdiction, lalo nyong binabaon ang korte sa libingan. Ako ayaw ko yan. Dahil ako talaga naniniwala pa rin. Yung mga sitwasyon na karumal-dumal na krimen, dapat may mapupuntahan ng biktima. Pero habang bukas sa mga lokal na hukuman, hindi dapat naghihimasok ang ICC. No, tignan natin ang mga comments. Ang daming mga comments. Teka, susubukan ko po lahat basahin yan, ha?
paano ba natin itataas itong mga comments, no? Para naman yung mga mas maagang comments ay mabasa natin. Dahil ngayon po, live tayo, titignan ko po kung paano ko mababasa yung mga komento. Well, ano kasi, no? Paano natin mababasa itong mga komento doon sa simula? Tignan natin, para hindi naman unfair doon sa mga nauna. Although ang dami mga komento, maraming salamat at ang dami pong nanonood ng live. Halos 10,000 pong nanonood ng live. Ang akin is boo kay Browner, warmongering dahil linilihis ang issue tungkol kay FPIRD. Yan pa rin pong issue at goodbye ICC. Okay. Si CG Hon, I like your, ang bilis naman yan. I like your nature background, Attorney Harry Roque. Si Junjun, idol attorney. Si Hani, si ano yan? Ako, nawala na. Pobreng Maligayan Vlog, Bangag kasi ang namumuno, Minda Gonzaga, hi po. Tama po, laban lang talaga. Angelica Bohol Gaviola, Duterte pa rin. Elizabeth Guerrero Pimentel, thank you for your time. Pocal Menyoza, Torre, ano yan? Hindi ko maintindihan yun. Dudes Casañera, I like your nature background. Tapos, Isyong Daisy, duda ko, attorney, nasa likod din si Lisa Marcos dito. May pattern na kasi. Okay, tingin ko naman totoo yan. Si Honey Chu, kawawa naman si Tatay Digong, Pilipino pa rin siya, nagsibisya sa bayan. Tapos si Danger Bas Demigad, hukuman na Y Pulos. Tamara Veduville Fax, may pag-asa pa ba makauwi si tatay? Siyempre po, may pag-asa. At ako naman po, whether or not I'm counsel, hindi ako mananahimik hanggang hindi magawa yung dapat magawa para siya mapalaya. Pabalito Oronzo, hello Spokes. Tamara Veduville Fax, may ayun nga po. Tapos Sandra 44, good evening po. John Spea, tapang-tapangan si Al Browner, Angelica Royal Gaviola, Bawal Bangag, Annalyn, watching from New Jersey, Mariste Barrios, Spokes, always following your update, Hip Hop TV, hi attorney, Yen Ralien, Agnes Habibol, paano naman Harry Roque, daming tanga ngayon sa Pilipinas, minasan konnichiwa, ay bangag! Nelia Estudiante, matalino talaga si Attorney Roque, thank you po. Ian Preglo, vote Duterte to 10 bundok, go bato, buo na, street PDP. At saka Gabay Party List, huwag niyong kakalimutan, Gabay Party List. Yan po magpapatupad ng tama ng universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot, magpapatupad ng libreng irigasyon, hindi lang dun sa 50% na meron ng irigasyon, kundi lahat ng ating kabukiran, at magpapatupad ng tamang libreng wifi at magsisimula, magtataguyod ng Freedom of Information at saka ng Whistleblower Act para lahat ng mga kurakot makulong na. Randolph Diaz de Francia, kailan po mamamatay si Marcos Jr.? Ikaw talaga? Only God knows, Randolph. Choo-choo train, managot si Martin Romualdez at BBM. Anti-corruption, kulong si General Torres Diwata. Gerald Ibe, magkaiba, si Pinoy, si Bangag addict, si Pinoy, Mongoloid. Pinoy ako, watching from Hong Kong. Maria Fema Duterte, hello! Ma'am, hello! Nandito po ako, hindi ko iiwan ang iyong kamag-anak. Tapos, meron pong isa, pera-pera lang ICC, Grace Yang, watching from Cleveland. RH10, Hazel Garcia, Paki. Ay, nawala na si Hazel Garcia. Ay, nawala na. Anyway, Bobby Ujungan, dapat ang cabinet member of cabinet. Jazz Mikiat, ano po ang chance na makalabas ng detention cell si Tatay Digong? Mataas po ang chance. Dahil ako po naniniwala, yung lack of jurisdiction, rationate temporal. Ibig sabihin, yung nagsimula sa ng preliminary investigation sa pangalawang taon matapos tayo magbitiw, yan po ang pinakamalas na argumento, wala nang ebidensya, legal issue po yan, dismiss na kaagad. Okay? Maraming salamat po sa inyong mga komento. Ang dami po, kaya hindi ko mababasa lahat. Ganun pala. Maraming salamat po ha. Pero itigil ang warmongering, hindi kami magpapalihis ng issue. Bring him home. Bring him home. Bring him home, and goodbye, ICC. Congratulations, Hungary. Maraming salamat po sa inyong